1. Nissan Livina. Simulan natin sa Nissan Livina. Sa papel, maganda ang alok nito. Isang pampamilyang 7-seater MPV. Pero bakit mahina ang benta? Dahil isa itong tinatawag na rebadged model ng sikat na Mitsubishi Xpander. Huli na nang ilabas ng Nissan ang Livina kumpara sa Xpander na matagal nang nakahawak sa merkado. Maliban sa grille at badge sa harap, halos walang bagong inihain ng Nissan. Mas pinili ng mga Pinoy buyer na dumiretso na lang sa orihinal na Xpander na mas maraming promos, mas kilalang aesthetics, at mas malawak na dealer network. May presyo ito mula 1,074,000 hanggang sa 1,274,000 sa Pilipinas, depende sa variant nito. Number 2. Subaru Crosstrek. Kilalang-kilala ang Subaru sa kanilang symmetrical all-wheel drive at eyesight safety system. Pero bakit niche car lang ito sa Pinas? Una, hindi pa ganun kalawak ang network ng Subaru brand sa bansa. Maraming car buyer ang hindi pa rin kilala ang brand na ito dahil mas nakatuon sila sa mga kilalang brand, gaya ng Toyota, Mitsubishi, Suzuki at Honda. Pangalawa, medyo mas mahal din ang presyo nito kumpara sa ilang brand, competitor sa parehong segment. Nasa 2 milyon pesos na ang presyo nito para sa isang compact crossover. Pangatlo, dahil naka all-wheel drive ito at may 2.0-liter boxer engine. Mas malakas ito sa gasolina kumpara sa mga 4-wheel drive competitors. At pang-apat, kilalang mas mahal ang pangkalahatang maintenance at pyesa ng Subaru sa official casa kumpara sa ibang Japanese brands. Number 3, Nissan Leaf. Isa itong makabagong crossover SUV sa Pilipinas na puno ng modernong features. Mula sa loob at labas, isa ang Nissan sa mga naunang nagpasok ng fully electric vehicle sa ating bansa sa pamamagitan nitong Nissan Leaf crossover vehicle. Pero bakit hindi ito marami sa kalsada? Una, mas mataas ang naging pambungad na presyo nito. Halos na mag-3 milyong pesos noong unang lumabas sa merkado at ngayon ay nasa humigit kumulang 2 milyong piso pa rin ang presyo. Bukod dito, gumagamit ito ng CHAdeMO na isang charging port na hindi kasing karaniwan ng Type 2 o CCS2 standard sa Pilipinas. Nang pumasok ang mga mas murang Chinese EVs na may mas malalaking baterya at mas mahabang biyahe tulad ng BYD at MG, lalong na isang tabi ang Leaf at hindi na masyadong napansin ng marami. Number 4, ang Volkswagen Lavida at Lamando. Dati kapag sinabi mong Volkswagen, ang naiisip kagad ng Pinoy ay subok na German engineering. Pero bakit ngayon tila mukhang hindi yata naging patok ang mga sasakyan mula sa brand na ito? Ito ang dahilan. Noong magdesisyon ng Volkswagen Philippines na mag-import ng mga modelo mula sa SAIC brand Volkswagen China, ginamit ng mga sasakyang ito ang mas luma o kakaibang platform na wala ang tinatawag na European premium feel na hinahanap ng buyers. Sa presyo nitong lampas 1 milyon, mas pinili ng mga Pinoy ang mas modernong Honda Civic o Toyota Corolla Altis. Nasubok na sa tibay at madaling hanapan ng pyesa. At isa rin siguro sa naging disadvantage nito sa ilang mga car buyer sa bansa ay dahil sa pagkakaroon ng contribution ng Chinese manufacturer sa kilalang European brand na ito. Number 5, ang Honda City Hatchback. Pinalitan nito ang paborito ng marami na Honda Jazz, kaya mataas ang ekspektasyon ng tao. Bagamat napakaganda ng forma at interior nito, ang presyo nitong pumapalo sa halos 1,200,000 piso ang naging balakid. Sa ganyang budget, marami ng Pinoy ang mas pinipiling lumipat sa mga small o subcompact crossover tulad ng Toyota Race o Nissan Kicks. Mas gusto ng mga taong mas mataas na ground clearance para hindi nag-aalala sa baha at lubak. May mga ulat mula sa ilang mga car buyer na medyo madalang ang parts nito at mahirap hanapan sa labas. Kaya mas pinipili na lang ng marami ang bumili ng mas mura, mas madaling hanapan ng pyesa mula sa ilang kilalang brand. Competitor nito. Number 6, ang Peugeot 2008 at 3008. Kung ganda lang ng interior at kontemporaryong disenyong European ang pag-uusapan, panalo ang Peugeot. Subalit napakalimitado ng kanilang dealership at service center sa Pilipinas, lalo na kung nasa labas ka ng Metro Manila. Dagdag pa rito ang pangamba ng mga buyer sa napabilis na pagbagsak ng resale value at sa mas mataas na gastos sa maintenance nito kumpara sa mga kilalang Japanese crossover. Kaya naman wala nagmasyadong bumibili nito sa Pilipinas. Number 7, ang Mazda 3. Baka magtaka kayo dahil isa ito sa pinakamagandang kotse sa kalsada.
Pero bakit kumonti ang benta nito? Naging strategic ang Mazda sa pagpwesto ng kanilang brand bilang premium, kaya tumaas ng husto ang presyo ng Mazda 3. Kahit na malaluxury car ang interior at napakagaling ng driving dynamics, mas masikip ang espasyo nito sa likod. Sa presyong lampas 1,500,000 piso, mas pinipili na ng mga pamilyang Pinoy ang mas praktikal na compact SUVs kaysa sa modelong ito. Number 8. Ang GAC GA4 at iba pang maagang mga Chinese sedans. Napakaraming magandang feature at murang presyo ang inihain ng modelong ito. Pero mahirap talagang lumaban sa subcompact sedan category sa Pilipinas kung saan nakahukay na ng malalim na pwesto ang Toyota Vios, Honda City at Mitsubishi Mirage G4. Noong mga panahong iyon, wala pang sapat na tiwala ang merkado sa mga bagong Chinese brands pagdating sa long-term durability at availability ng pyesa. Maraming mga car buyer ang mas pinpiling manatili sa Japanese brand kahit medyo mahal. Dahil sa napatanayang kalidad nito sa merkado, kaya itong GSC GA4 ay hindi bumenta ng marami sa Pilipino. Number 9. Ang Suzuki Ciaz. May mga napakagandang katangian ang Ciaz. Napakaluwag ng legroom sa likod at sobrang tipid sa gasolina. Pero bakit ito napag-iwanan hanggang sa tuluyang ihinto ang pagbenta? Kulang ito sa teknolohiya at safety features kumpara sa mga kalaban. Naging outdated ang forma ng dashboard at interior nito. Maging ang mismong Suzuki ay mas natuon ang pansin sa pagbenta ng kanilang mas sikat na Ertiga, XL7 at Jimny. Number 10. Ang Chevrolet Sail at ang bagong bersyon ng Trailblazer. Nang isara ng General Motors ang kanilang paggawaan sa Thailand at tuluyang umurong sa ilang bahagi ng Southeast Asia, nagkaroon ng malaking epekto ito sa tiwala ng Pinoy buyers. Natakot ang mga tao na baka maging mahirap humanap ng pyesa at maapektuhan ang resale value sa hinaharap. Dahil dito, nag-alangan ang karamihan na mamuhunan sa kanilang mga bagong modelo. Number 11. Bawat pasok ng bagong crossover sa Pilipinas, matinding abang ang ginagawa ng mga Pinoy buyers. At noong dumating ang Mitsubishi X-Force, marami ang humanga sa futuristic na forma at mga natatanging feature nito. Pero bakit tila hindi ito kasing benta ng mga katunggali? Tulad ng Toyota Yaris Cross, Honda HR-V o Nissan Kicks. Sa video na ito, hihimayin natin ang magagandang katangian ng X-Force at ang 5 pangunahing dahilan kung bakit naging mahirap ang pag-angat nito sa merkado. Dala ng X-Force ang pinakabagong Evolutionary Dynamic Shield front design at T-shaped LED headlights na napakamoderno tingnan. Mayroon tong 222mm ground clearance, isa sa pinakamataas sa subcompact crossover segment, kaya napakapraktikal para sa mga kalsada sa Pinas na maraming lubak at bahagyang baha. Sa loob, mayroon itong 12.3-inch infotainment display at ang sikat na Yamaha Dynamic Sound Premium System na may magandang kalidad ng audio. May 4 na drive modes, normal, wet, gravel at mud at active yaw control para sa mas magandang kapit sa kalsada kapag umuulan. Tinatayang presyo, EOS variant, 1,367,000 piso. Ultimate variant, Uro, 1,581,000 piso. Kung maganda naman ang forma at mga feature, bakit tila hindi ito umabot sa inaasahang benta? Narito ang 5 pangunahing dahilan. Una, lumang makina laban sa hybrid at turbo competitors. Sa presyong pumapalo sa 1,300,000 piso hanggang 1,580,000 piso, ang X-Force ay gumagamit ng 1.5-liter naturally aspirated 4A91 engine na naglalabas ng humigit kumulang 104 horsepower. Sa kaparehong budget, ang mga katunggali tulad ng Toyota Yaris Cross, HEV at Nissan Kicks e-Power ay nag-aalok na ng matitipid na hybrid powertrains. Sa kabilang banda, ang mga tulad ng Geely Coolray o GAC M-Zoom ay nag-aalok naman ng mas malakas na turbocharged engines. Dahil dito, nagmukhang underpowered at lumang teknolohiya ang makina ng X-Force para sa presyo nito. Pangalawa, kawalan ng Advanced Driver Assistance System. Sa kasalukuyang merkado, naghahanap na ang mga Pinoy ng safety tech tulad ng Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist at Automatic Emergency Braking. Ang mga kalaban nito tulad ng Yaris Cross na may Toyota
Safety Sense o HRV na may Honda Sensing ay may kumpletong ADAS suite. Ang pagkawala ng mga tampok na ito sa X-Force ay naging malaking kakulangan sa paningin ng mga safety-conscious buyers. Pangatlo, walang panoramic sunroof at power tailgate. Sa Ultimate variant na nagkakahalaga ng higit 1,580,000 piso, marami ang umaasa na mayroon itong panoramic sunroof o kahit man lang power tailgate. Dahil halos pamantayan na ito sa mga Chinese at Japanese crossovers sa kaparehong presyo. Marami ang nanghinayang sa mga feature na kulang sa X-Force. Pang-apat, FWD lamang kahit may off-road drive modes. Mayroong gravel at mud modes ang X-Force, ngunit ito ay front-wheel drive pa rin at hindi all-wheel drive. Bagamat nakatutulong ang active yaw control sa pagpapatakbo sa madulas na daan, marami pa ring buyers ang nakakakita rito bilang marketing gimmick lamang dahil FWD pa rin ang sasakyan. Panglima, napakasiksik at matinding kompetisyon. Ang subcompact crossover segment ang isa sa pinakamatinding labanan sa Pilipinas ngayon. Nakatapat ng X-Force ang mga subok at paboritong modelo tulad ng Honda HR-V, Toyota Yaris Cross, Geely Coolray, MG ZS, at Hyundai Creta. Dahil huli na itong pumasok sa merkado at walang hybrid option, nahirapan itong mag-ukit ng sariling solidong marka. Sa kabuuan, ang Mitsubishi X-Force ay hindi masamang sasakyan. Napakaganda ng forma nito, napakataas ng ground clearance, at napakaganda ng sound system. Ngunit sa presyo nito, mas pinipili ng karamihan sa mga Pinoy ang mas matitipid na hybrid na sasakyan o mas mabilis na turbocharged crossovers. Kayo mga katropa, sa presyong 1,300,000 piso hanggang 1,580,000 piso, kukunin nyo ba ang Mitsubishi X-Force o mas pipiliin nyo ang hybrid o turbo na kalaban nito? Number 12, Toyota Corolla Cross. Sa pangalan pa lang, dala na nito ang isa sa pinakasikat at pinakakapanatag loob na nameplate sa kasaysayan ng kotse, ang Corolla. Pero bakit sa kabila ng magandang marka at tatak Toyota, tila hindi ito pumutok at nag-trend sa kalsada ng Pilipinas kumpara sa mga kapatid nitong Fortuner, Vios o Vios younger siblings? Ano nga ba ang nangyari? Heto ang 4 na pangunahing dahilan. Una, ang awkward na presyo at positioning. Ang nauna sa lahat, presyo. Nung lumabas ang Corolla Cross, inilagay ito ng Toyota sa isang medyo nakakailang na price bracket. Nasa paligid ng 1,300,000 piso hanggang 1,800,000 piso ang presyo nito. Sa budget na yan sa Pilipinas, napapakamot ng ulo ang mga buyer. Konting dagdag na lang kasi, pwedeng-pwede ka nang mag-Fortuner, Montero Sport o kaya Innova, mga sasakyang mas malaki, mas maraming maisasakay na pamilya at mas matangkad sa baha. Pangalawa, friendly fire mula sa mismo niyang kapatid. Hindi lang kalaban sa labas ang naging problema ng Corolla Cross, mismong sa loob ng Toyota showroom, natatakpan ito ng Toyota Race, Vios at iba pang sasakayan mismong brand. Pangatlo, masikip sa likod at medyo playing safe na forma. Pilipino tayo at kapag crossover o SUV ang binili, pamilya agad ang naiisip natin. Bagamat maganda ang ride comfort ng Corolla Cross, medyo bitin ang legroom sa ikalawang hanay ng upuan at hindi ganoon kalaki ang cargo space kumpara sa inaasahan ng marami sa presyo nito. Dagdag mo pa na ang forma nito, lalo na noong mga naunang batch, ay medyo conservative o playing safe. Hahanapan mo ng wow factor na panggulat sa kalsada. Pang-apat, ang pag-usbong ng mga Chinese crossover. Habang tahimik ang Corolla Cross, pumasok naman ang mga agresibong kalaban mula sa China tulad ng Geely Coolray, MG at BYD. Ang inalok ng mga kalaban, panoramic sunroof, malalaking screen, advanced tech features at napaka-sporty na forma sa mas mababang presyo. Maraming Pinoy buyers ang naakit sa bang for the buck tech package na ito kaysa sa praktikal ngunit simpleng timpla ng Corolla Cross.